Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, may higit 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, possible po yung nasa silangan ng Central Luzon. Ito yung nasa kulay red po natin. Ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong imo-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakaka-apekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Makikita niyo po dito na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakahuling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng palakasin pa kung maging bagyo yung isa sa mga low pressure area. So as of 2 a.m. po, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning, makikita po natin. At habang nagla-live po tayo, in-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 a.m. po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan, at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po ng ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 a.m., meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung maaaring mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific na lugar dito sa ating sa may kanlurang bahagi ng Luzon magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman, araw ng Miyerkules, makikita po natin na maraming lugar pa rin na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na itong area pa rin ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama yung Metro Manila, malaking bahagi po ng Calabarzon. Makakaranas din ng mga pag-ulan, na malalakas na mga pag-ulan yung Ilocos Region, kasama yung Bicol Region, Mimaropa at western section po ng Kabisayaan. Pagdating naman ng araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga itong Ilocos Region, Central Luzon, lalong-lalo na area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, posibleng medyo mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, pero gayon pa man, nakikita natin lalong-lalo na nga po pag nabuo itong bagyo, maaaring magpatuloy yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Muli po, habagat pa rin ang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama rin yung western section ng Visayas, kasama rin yung area ng Bicol Region at Southern Luzon. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, dulot ng habagat.
At sa silangang bahagi naman po ng Luzon, makararanasin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa